Sa panahon ni Donald Trump, nagkaroon ng makasaysayang pagbabago sa retorika ukol sa Ukraine. At matapos na ilang linggo nang humahanga si Trump sa katatagan ng Ukraine, nananawagan siyang tulungan ang Ukraine. Inamin niya na si Vladimir Putin ang ayaw tapusin ang digmaan at maging ang depensa sekretary niyang si Pete Hegseth ay biglang sumuporta sa Ukraine. Sinabi ni kalihim ng depensa ng United States, Pete Hegseth, na paparating na sa Ukraine ang mga sandatang makakatulong laban sa mga mananakop na Ruso. Higit pa rito, sa wakas ay dadalo na si Pete Hegseth sa summit ng Ramstein format kung saan tinatalakay ang issue ng paghahatid ng armas sa Ukraine kahit na hindi niya pinansin ang mga naunang summit. Dagdag pa, bago ang pagpupulong ng mga ministro ng depensa ng NATO sa Brussels, binigyang diin ni Hegseth na inaasahan niyang mas maraming bansa ang kikilos ngayon. Dumarami ang donasyon sa plural na programa na tumutulong sa Ukraine makatanggap ng armas mula Amerika. At isa pa, nagbigay ng pahiwatig si Pete Hegseth ngayon tungkol sa posibilidad ng pagpapadala ng mga Tomahawk na missile sa Ukraine. Ako si Alexi Pichi, Oktubre 15 ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahabang komento sa episode. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyong gawin ito gamit ang kahit anong donasyon sa link na iyon. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pagkatapos, pumili na lang kayo ng kahit anong paraan ng suporta na komportable para sa inyo. Magpapasalamat talaga ako sa kahit anong suporta ninyo para sa channel na ito sa YouTube. Kaya, ang Ministro ng Depensa ng Estados Unidos ng Amerika na si Pete Hegseth na noong tagsibol ay, paalala ko lang, humarang ng tulong para sa Ukraine, nagkansela ng mga padala ng armas sa Ukraine at pati na rin pinatigil ang pagbibigay ng mga impormasyon sa Ukraine, ay biglang nagbago ng pananalita. At sinabi niya na ang lakas ng armas ay ipapadala sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbili ng mga bansang Europeo ng mga armas mula sa Amerika para mapabilis ang pagtatapos ng digmaan. Nagsalita si Pete Hegseth tungkol sa kung paano ang mga bansang Europeo at iba pa ay dapat sumali sa programa ng pagbili ng mga armas ng Amerika para sa Ukraine, para matiyak na may sapat na armas ang sandatahang lakas ng Ukraine laban sa mga mananakop. At bago pa man ang pagpupulong ng mga ministro ng NATO sa Brussels, sinabi ni Hegseth na inaasahan ng Estados Unidos ang pagtaas ng kontribusyon sa inisyatibong PUREL upang mapalakas ang suporta sa Ukraine at mapalapit ang kapayapaan. Ang kanyang sinabi, bibili pa sila ng mas maraming armas upang matulungan ang Ukraine at dalhin ang sigalot na ito sa mapayapang pagtatapos. Binigyang diin ni Pete Hegseth na ito ay makasaysayang sandali, pati na rin sa maraming bagay na dulot ng nagawa ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Gaza at gitnang silangan. Narito ang kanyang sinabi. Gusto ko ito. Mayroon tayong Pangulo ng Kapayapaan. Dito. Paalala, ang Priority Ukraine Requirements List ay listahan ng mga prioridad na pangangailangan ng Ukraine. Ito ay programa ng Estados Unidos at NATO para pabilisin ang paghahatid ng armas sa Ukraine. Sa ilalim ng inisyatibang ito, binubuo ng panig ng Ukraine ang listahan ng pinakamahalagang pangangailangan sa kagamitang militar at ipinapasa ang listahang ito sa kanilang mga katuwang. Pinopondohan ng mga kaalyado ang pagbili ng armas mula Amerika na tugma sa mga pangangailangan sa listahang ito. Ang pondo ay inilalagay sa espesyal na account ng NATO, tapos ipinapadala ng Estados Unidos ang armas sa Ukraine. Sa legal na usapin, hindi diretso ang padala, kunwari ay sa NATO muna, bago ipasa ng NATO sa Ukraine. Sa pulong ng mga ministro sa Brussels, sinabi ni Hegseth, lakas ng apoy para sa Ukraine. Ito ang naghihintay sa atin. Malapit nang maging oportunidad para sa Ukraine ang mga obligasyong kinuha ng bansang Europeo at higit pa roon. Ayon kay Hegseth, naglaan na ng dolyar, 2 bilyon sa kagamitang militar para sa Ukraine sa ilalim ng PUREL. At ngayong araw, inaasahan ang paglalaan ng karagdagang pondo mula sa mga bansa ng NATO. Ngunit hindi lahat ng halaga ay iaanunsyo. Gusto ng Ukraine na makabili rin ang mga bansang Europeo mula sa Estados Unidos
ng makabagong Tomahawk long-range missile gamit ang mekanismong Purel. Pero ang desisyong ito ay ginagawa pa rin ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Inaasahang igigiit ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang pag-access sa Amerikanong Tomahawk sa pagpupulong niya kay Trump sa White House sa Biyernes, Oktubre 17. Pwedeng magsagawa ng pag-atake sa loob ng Russia at posibleng maabot pa ng mga missile ang Moscow. Nauna nang sinabi ni Trump na maaaring handa siyang bigyan ng Tomahawk ang Ukraine dahil ang kanyang pasensya kay presidente ng Russia na si Vladimir Putin tungkol sa digmaan ay minsang tumitindi at minsang humihina. Pero kahapon, ika-14 ng Oktubre, diretsahan ng sinabi ni Trump na ayaw ni Putin tapusin ang digmaan. May mahalagang punto dito. Sabi ni Mark Rutte, kalihim general ng NATO, hindi ipinag-uusap ng mga ministro ng NATO ang Tomahawk dahil bilateral ito sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine. Kung ano ang mapagdesisyonan ni Trump at Zelensky, iyon din ang susundin ng NATO. Mananatili si Pete Hegseth sa Europa para dumalo sa pagpupulong ng Ramstein ukol sa depensa ng Ukraine. At ito na yon. At ayon sa mga insider, si Hegseth ay dadalo sa Ramstein upang talakayin mismo ang mga Tomahawk na missile kasama ang mga Europeo. Dahil ayon sa payol, ang mga Europeo ang bibili ng mga ito para sa Ukraine. Dito tumigil ang mga ministro sa pagtalakay sa paglusob ng Russia sa himpapawid ng NATO. Pinag-usapan na dapat kunin ng NATO countries ang karanasan ng Ukraine sa pakikipaglaban sa mga drone. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Netherlands, Ruben Brekelmans, kailangan ng Europa ng mas mainam na solusyon kaysa F-35 fighter jets para mapigilan ang Russia. Naalala mo ba? Sinabi niya, ipinagmamalaki kong napabagsak ng aming Dutch F-35 ang ilang Shahed drone sa Poland. Pero siyempre, kailangan din nating matuto mula rito. Ang F-35 ay hindi pinaka-epektibo laban sa mga drone. Dapat tayong maghanap ng mas mainam na paraan. Ang banta mula sa Rusya ay lalong lumalaganap sa teritoryo ng NATO. Ayan, ganyan. Ayon kay Andris Spruts, Ministro ng Depensa ng Latvia, mahalaga para sa Ukraine ang mga sandatang kayang tumama sa loob ng Rusya. Magiging kapaki-pakinabang sa Europa ang mga ganitong pag-atake, CP, dahil binobomba ng Rusya ang mga sibilyang infrastruktura at pumapatay ng inosenteng tao. Lehitimong karapatan ng Ukraine na umatake sa mga target militar sa Rusya bilang pagtatanggol sa sarili. Kaya naniniwala rin ang NATO na sa anumang sitwasyon o senaryo, handa silang magsagawa ng malalalim na pag-atake. Sa palagay ko, magiging mahalagang bahagi rin ito ng depensa at pagpigil ng Ukraine. Maglunsad kayo ng pag-atake sa aming target dahil kaya rin naming gumanti sa inyo. Parami ng parami sa Europa ang sumusuporta sa pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine laban sa Russia. At nakakatuwa na kahit si Pete Hegseth biglang nagsalita, hindi ito tungkol sa kagustuhan ni Putin ng kapayapaan, kundi sa pagbibigay ng sapat na armas sa Ukraine para matapos ang digmaan sa mga kondisyong pabor sa kanila. Gaya ng sinabi ni Donald Trump kahapon, si Putin ang ayaw tapusin ang digmaang ito. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Itutuloy.